Yes, magandang araw po sa lahat. Great day po. Yan, batiin mo muna yung katabi mo. Sabihin sa katabi mo, masaya ako nandito ka ngayon. Opo, no? Bigyan niyo naman ng masarap ng ngiti yung katabi niyo. No, baka po maraming mga pinagdadaanan niya kaya hindi po makangiti, pero ngitian niyo na lang po. Okay po ba yun? No, ngitian niyo na lang po. Right? And again, magandang hapon po sa lahat. No? Bago tayo magtuloy, could you just have this, our declaration? No po, our declaration. If you have your Bibles po, yung inyo pong maaring Bible app po ninyo, kindly pray with me or read it with me, no, or hold it with me po, and declare po natin ito. No? Sige po, ready? Let's declare po yung ating Bible declaration. Ready po? Okay, on the count of 3, are you ready? Okay. Grab hold of your Bible, open your Bible app, and let's declare this. Ready? 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Kapatid, right now, I warn you that yung message po natin ngayon, maring mga nakaraan, meron po tayong gabay. Maring binibigyan ko kayo every time na meron tayong mga bits and pieces na kailangan natin gawin for every week. Last time, we talked about habits na maring, last time, pinag-usapan natin, kailangan malaman mo muna kung ano yung gusto mo maging. At simulan mo yung mga little steps na gusto mo maging and ano yung titigilan mo. But now, I will not give you any. I will not give you any. Pero alam niyo po, sa oras na ito, ang gusto ko lang, kung ikaw ay pagkatapos ng mensaheng ito, you feel you are frustrated. You feel, and you're reminded of your pain and your hurt. Na-reach ko yung goal ko. Pastor, ano ba naman yan? Hindi yan ang plano ko ngayong araw na to. But kapatid, pag yun na nangyari sa'yo pagkatapos na mensaheng to, I wanna tell you, nagtagumpay ako dun sa aking goal. And welcome sa GUCCL dahil dito nagbabago tayo ng buhay. Amen? No po. Okay, and to continue na po, actually, to start, ito yung unang-una kong tanong. And I don't know kung ito po ay maybe sa iba baka nakaka-offend tong question na to. And I'd like to ask everyone. No. Ito po yung tanong. Do you ever feel like Christianity isn't working for you? Ano po 'yon? Dumating ba doon sa point na parang alam mo 'yon, yung ang sipag-sipag mo naman, parang na-burn out ka na nga kasi sobrang busy mo sa gawain sa simbahan, lahat ng gawain na attendan mo. Then, dumating yung point na di-discourage ka kasi every time na nagpe-pray ka, para bang wala nangyayari. Parang tapos titignan mo yung kapitbahay mo na walang ginawa, kundi, alam mo yun, hindi naman siya ganun kalalim sa Panginoon. Pero bakit ganun? Yung mga prayer niya, mabilis na sasagot kaysa sa'yo, na sumusunod ka sa Panginoon. Parang, bakit gano'n? Ba't ang tagal, di ba? Ginagawa mo naman yung lahat ng tama, pero kabaliktaran yung nangyayari. Mabuti yung tinatanim mo, pero parang pangit yung dumarating. At maaaring natanong mo sa sarili mo, parang hindi nagwo-work ata yung pagiging Kristiyano. Maaaring isang story, may isang bata pa siya, pinanganak na siya na lumaki na siya sa church, ma-attend siya ng mga yung Vacation Bible School, attend siya ng Sunday School. Tapos, alam niya, doon niya natutunan, do-drawing niya si David na pinatay si Goliath, di ba? Kaya lang, kasama niya yung family niya sa church, lahat sila nakikinig. Kaya lang, ang nalulungkot siya, yung preaching na narinig niya doon sa church, na pinipreach yung pastor, hindi niya nakikita doon sa loob ng bahay nila. At na-frustrate siya kasi merong hypocrisy sa loob ng bahay.
hindi nakikita kung ano yung dapat na makita sa isang Kristiyano. At nakita niya yung kanyang pamilya nag-aaway, yung kanyang mga magulang, hindi nagtatalo-talo sila. Pinagpipray niya na gumawa ng milagro yung Panginoon. But sadly, naghiwalay pa yung kanyang mga magulang. At nasira yung kanilang pamilya. At Mary nagtatanong siya, Lord, nandiyan ka ba? Lord, naririnig mo ba yung panalangin ko? Lord, may pakialam ka ba sa akin? Do you care, Lord, sa sitwasyon ko? At Mary sabi niya, hindi talaga nag-work ang pagiging Kristiyano. O maring mag-asawa na mahal nila si Jesus, na nung bago pa lang sila mag-asawa, nagde-date pa lang sila, iniingatan nila yung kanilang kabanalan, iniingatan nila yung kanilang buhay hanggang sila ay maikasal. At nagtayo sila ng gawain sa kanilang bahay. At habang sila'y talagang sumusunod sa Panginoon, nagiging blessing dun sa ibang tao na nag-join dun sa kanilang cell group, nawalan ng trabaho yung isa sa kanila. At matapos mawalan ng trabaho yung isa sa kanila, dahil nagkaroon ng, nabuntis naman yung babae, and it was very stressful sa kanila, nagkaroon ng miscarriage yung babae, nalaglag naman yung bata. And they were really hoping na magkaroon ng anak, pero walang dumarating. At dahil sa gano'n, tuloy-tuloy naman sila sa Panginoon, pero parang hindi nag-work out yung situation, at yung nangyaring yon naging dahilan para maghiwalay silang dalawa. Nakakalungkot, pero parang isang kwento lang, pero parang sa totoong buhay nangyayari. O maring hindi naman ganun ka-dramatic yung buhay, no? Maring okay ka, na-attend ka sa GCCL, every time nandito ka, maayos ang gawain mo, maayos ang ministry mo, maayos ang pamilya mo, maayos ang finances ninyo, maayos lahat, magara yung sasakyan mo, magara yung bahay mo, maganda yung trabaho mo, maganda yung sweldo mo, no? Tapos, nakakapunta ka kung saan mo gustong pumunta, nabibili mo yung gusto mong bilhin, nakakapagbakasyon ka kung kailan mo gusto. Pero, nagtataka ka, bakit hindi pa rin ako masaya? Bakit hindi pa rin ako fulfilled? Hindi pa rin ako masaya. Hindi pa rin ako fulfilled. Talagang parang, does Christianity really work? Nagwo-work ba talaga yung pagiging Kristiyano? Alam niyo po, totoo lang, there's a better way. Sino ito naniniwala? There's a better way na nila ng Panginoon. And if you are hurting right now, and if you feel you are confused, maybe you are doubting, you are discouraged at this moment, alam niyo po, with the disciples din, may sinabi yung Panginoon. And I want you to read it with me. In John chapter 14, verse 1 hanggang 6. Tingnan niyo po, sabi dito, and if you're writing down notes, sulat niyo po ito. Sabi po ni Jesus sa mga disciples niya, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. And verse 2, my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. And nakakatuwa po kasi yung verse 4, no, nagsalita po rito, no? Sabi ni Jesus, you know the way to the place where I am going. Sabi niya sa disciples, alam niyo kung saan ako pupunta. Pero nakakatuwa yung verse 5. Bakit? Kasi po yung verse 5, nagsasabi po, no, tingnan niyo, si Thomas nagsalita. Si Thomas nakakatuwa. Bakit? Si Thomas po yung merong ugali na yung lahat ng tao, may tumatakbo sa isip ng lahat ng tao, pero walang tapang magsalita. Si Thomas, siya po yung may tapang magsalita. Kasi sabi ng Lord, alam niyo kung saan ako pupunta. Pero alam niyo po, sabi ni Thomas, Thomas said to him, Lord,
we don't know where you are going. So how can we know the way? Amen. No, he was so courageous, no? Nakakatuwa po siya. Lord, di namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ng daan? Anong sagot ng Panginoon? This is very famous verse. Amen. Nakita natin to sa mga billboard. Amen. Ano sabi ni Jesus? Jesus answered, I am the way. Sabihin natin, the way. And the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Except through me. And the title of our message series ngayon po is Jesus, the better way. Jesus, the better way. Embracing change when you don't like who you are or who you have become. Let's have a word of prayer. Father God, we thank you sa oras po na ito. And Lord, I pray that you speak your truth in our hearts, not just your truth, but your ways. Na matutunan namin yung pamamaraan ninyo. Hindi lang po yung pamamaraan namin. Hindi lang yung truth ng inyong salita, but yung paano nyo po inilakad yung katotohanan. And I pray, God, that you speak your truth, and I pray that the Holy Spirit will guide us all throughout, Lord, this message. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. No. Totoo po ba na yung paraan, yung way na ginagawa mo o sinasabi mo yung isang bagay napakahalaga? Amen? Nakarinig na po kayo ng mga nagpipreach sa labas. No, parang okay, maybe sa social media na nagpipreach sila, ano? Tanggapin mo si Jesus, mahal na mahal ka niya, makasalanan! Parang totoo ba, merong mas magandang paraan na sabihin yung mahal ka ni Jesus? Hello? Totoo po ba? Tama po ba? And you know what? Is there a better way also? Totoo po, kung ikaw po ay may asawa na, alam ko po, alam niyo yung sinasabi ko. No po? Lalo po, kunyari, pag lalabas kayo, di ba? Ano sabihin mo? Ano ba sabihin mo? Yan ba yung suot mo? O sabihin, yan ba yung susuotin mo? Magkaiba. Tama po ba? Yung isa, ito. Pero yung isa, ito. Hello? Ayan po ba kayo mga kapatid? No? Kaya lang, tingnan niyo po, totoo po ba mahalaga kung paano mo ginagawa o sinasabi mo yung isang bagay? Amen? No, yung paraan. No. Mari kasing love mo yung isa, pero mahal kita! Parang hindi, no? Parang kabaliktaran. Di ba, no? Kabaliktaran. Totoo lang po, no, tayo po bilang mga Kristiyano, no, nakakatuwa, kasi totoo po, mostly, we want to live the truth of the Bible. But we forget the way how Jesus lived the truth. No, yun po kasi yung nagiging challenge eh. No, paano natin pinapamuhay yung katotohanan na nakalagay sa kanyang salita? We want the truth and the life, but we don't want the ways of Jesus Christ. Generally po, nakafocus lang tayo sa truth. No, totoo po, importante po yan kasi the truth shall set you free. But, minsan po, kung titignan po natin si Jesus, pag pinag-usapan natin si Jesus, gusto natin ng truth, pero ayaw po natin ng way ni Jesus. Kung paano niyo po ginagawa. At ito po, meron ako pong Bible trivia. No? Kung alam niyo po yung sagot, tahimik na lang po kayo, kunyari hindi niyo alam. Okay po ba yun? No, so, tong tanong natin po, ano yung tanong? Di ba? So, ito po yung tanong. Okay? Dahan-dahan lang yung labas kasi may sagot sa dulo, ha? Okay. Ito yung tanong. Ano yung tawag dun sa mga una o first century Christians? Ano yung tawag sa kanila? Pastor, Christian. Hindi po? No. Hindi rin po religious. Hindi rin po sila mga Bible freaks.
No, hindi rin po sila mga talagang mga followers of Jesus. Yeah, pwede. Pero alam niyo po kung anong tawag sa kanila? First century, dito sa mga spirit-filled, sa mga, alam niyo yun, demon-crushing na mga self-sacrificing na mga disciples. Ano po ang tawag sa kanila nung una? Yan, pwede niyo na pong ilabas. Ano sabi? They are called people of the way. They are people of the way. Ano ibig sabihin po? Their goal is not just to live the truth. Hindi lang sila magkaroon ng tamang theology. Hindi rin din sila magkaroon ng malalim na morality. But mabuhay sila na ang goal nila, mabuhay at magmahal na katulad kung paano si Jesus nabuhay at nagmahal. Tignan niyo po kung paano namuhay si Jesus. At kung ikukumpara natin yung ating sarili ngayon bilang mga mananampalataya, mayroong napakalaking difference. Though alam natin yung truth, pero kung kukumpara natin kay Jesus, yung buhay natin, ang layo. Ang layo. Si Jesus po, pag humarap siya sa mga tao, punong-puno po siya ng joy. He spent time with people. Kinakausap niya yung mga tao. Kaya lang, most of us, na-stress tayo sa mga tao. Na-stress tayo, tingin natin yung mga tao, requirement, pag dinala natin sa Panginoon, pag nag-share tayo ng gospel, requirement ito. Yung mag-training tayo para sa Panginoon, mabigat. Pero si Jesus po, He's full of joy. Pag nakikirelate siya sa mga tao. Meron nga isang kapatid, no, na i-share lang ng ating mentor, sabi, tinatanong, ano po sasabihin ko dun sa ifa-follow up ko pag tinawagan ko siya? Sabi niya, di hello. Hello po, mga kapatid, dyan ba kayo? No, parang stress na stress siya. Ano yung sasabihin niya dun sa, di hello. Simulan mo sa hello. Di ka sa telephone, hello. Hindi mo ba? Tama po ba? Minsan kasi parang nagpapaka-anghel tayo, gayong si Jesus, nagpakatao. Are you listening, mga kapatid? Si Jesus po, hindi po siya nagwo-worry. Bakit? Hindi siya nag-worry, ayan na ang mga Romano, sasakupin na yung bayan natin. Ayan na, gigibain niya na yung mga templo. Hindi po ganun eh. Kundi sabi ng Lord, sagot ko kayo, huwag kayong mabalisa. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Higit na mas mahalaga kayo kaysa sa mga maya. Amen? Higit na mas mahalaga kayo kaysa dyan sa mga damo na nandyan na mamaya tuyo na, pero pinapaganda ng Panginoon. Are you listening? Kaya lang hindi siya nag-worry. Kaya lang tayo pag napanood natin, ang news, naku, ayan na, pandemic, ayan na, andyan na yung siksik. No? Yeah, talaga po, nasa Bible po yan. Pero si Jesus po, He does not worry. He did not worry. At si Jesus po, pag kami mga taong may mapagkailangan, tumitigil po si Jesus. And He is spending time with people. He's spending time with people. No, nag-spend siya ng time sa tao. Kaya lang maaaring sabihin ng iba sa atin, Pastor, wala akong panahon sa ganyan. Wala na akong panahon sa ganyan. And you know what? Si Jesus po, He had an ongoing, intimate relationship. When we say intimate, malalim na pakikipagrelasyon sa Ama. Na bago siya humarap sa mga tao, nandun siya sa ilang na lugar, ano ginagawa niya? Nananalangin. Kinakausap ang Ama. At pagkatapos siya magturo, aakyat uli siya sa bundok, pupunta siya sa isang ilang na lugar, at mananalangin. Pastor, hindi pwede sa akin yan. Pastor, 3 minuto lang ng prayer, Pastor. Mamaya, meron ng mga notifications dun sa cellphone ko, Pastor. May nagpa-pop out na dun sa smartphone ko. At mamaya, Pastor, iniisip ko na kung ano yung kakainin ng mga anak ko o ng pamilya ko. Imagine niyo po si Jesus, kung si Jesus po nasa panahon natin ngayon, imagine niyo, di ba? Numaring sabihin ni Jesus? Parang, sawa na ako. Yung parang kung namuhay si Jesus na parang tayo.
Ay, sawa na ako sa sandals. Tamang-tama, may Nike na. Nike naman, di ba? No? Or whatever yung brand na yun, no? Palit naman ako, rubber shoes naman. Di ba? No? Tapos, mamaya magbabrowse din siya dun sa social media. Pagtingin niya dun sa social media, uy, grabe yung followers ni JTB. Kaya si JTB? Si John the Baptist. Grabe yung followers niya. Ang dami, mas marami pa yung followers niya kaysa sa akin. Grabe, nung nakaraan, pinag-celebrate pa nila, nagbasaan pa sila. Kahit tayo magpabasa, binasa nila. Pero yung araw ko na linggo, hindi nila celebrate. Hello? Maaaring gano'n, no? Maaaring si Jesus sa panahon natin ganyan, parang, uy, pagod na ako sa ministry, nakakapagod. Punta tayo doon sa, punta tayo sa beach. Punta tayo sa isang island. Tapos doon magpapahinga tayo, tapos meron tayong katabing malamig na malamig. At isang bote lang, shot puno. Sa ano? Paano kaya kung si Jesus namuhay ng ganon sa panahon natin? Kaya lang alam niyo po si Jesus, pag may gusto siyang puntahan, sa panahon po natin kasi ngayon, napakabilis ng transportation. Gusto natin palaging mabilis. Tama po ba? Lalo sa Pilipinas po, gusto natin mabilis. Bakit? Biruin nyo, sa ibang bansa, maglalakad ka pa para makasakay ka. Sa ating, grabe. No, andyan na ang e-bike. No, andyan na ang pedicab, andyan ang tricycle, andyan ang jeep, andyan ang bus. Right? No, andyan na ang lahat ng transportation. And we want everything fast. But si Jesus po, pag magta-travel si Jesus, ano po ginagamit ni Jesus? Cadillac. Cadillacad. Naglalakad lang po si Jesus. And He's not rushing through things. Dumadaan po siya sa mga bayan-bayan. And at times, He stops. Kaya lang alam niyo po, si Jesus, hindi po siya nagmamadali. Pero, ako po, personally, si Pastor, and I had this realization that I have been pushing things fast. And I know, maybe some of you nakaka-relate kayo, na minsan nagmadali ka dahil sa kakamadali mo, yung mahal mo sa buhay, na pagsalitaan mo ng masakit o nagawan mo ng masakit. Mahal mo siya eh. Kaya lang, dahil nagmamadali ka, yung mahal mo, nasaktan mo. It's because we are rushing. Kasi sa panahon po ngayon, dati po pag nagtimpla ka ng kape, anong mangyari? Di ba yung buto, pipitasin, babalatan, lilinisin, ibibilad, pagkatapos na ibilad, patutuyuin, gigisa sa sangag, hanggang ma-roast, tapos gigilingin, pagkatapos gilingin, nasundan niyo ako? Pagkatapos gilingin, anong gagawin? Lalagay sa kaldero, lalagyan ng tubig, lalagay sa lutuan, at sana nga kung may stove na noon, kaya lang gatong, kukuha ka pa ng panggatong, sisindihan mo yung panggatong, tapos hintayin mo kumulo yung tubig, pagkatapos kumulo, kuha ka ng mug mo, at lalagay mo ng salaan para masala mo, o maaring di na salaan, hindi mo na lang kukunin yun nasa ilalim. And you have to enjoy, and there you can enjoy your coffee. Your brewed coffee. Tama po ba? Pero ngayon, ano po? Punta ka sa tindahan, may dala kang 10 piso, hindi lang kape mabibili mo, may creamer at asukal pa. Hello? And we live in a world that is very fond of instant things. Instant coffee, instant noodles, instant jowa. Kakachat lang kagabi, sila na. Wala pong ganun sa GUCCL, amen? Lahat dito, sinusunod yung seasons of life. Pero alam niyo po yun, a lot of times in my life, when I rush through things, yung po nakita ko that ako po mismo yung sumisira ng bagay na ginagawa ng Diyos sa akin. And at times when I rush, para bang you feel overwhelmed ka ng sitwasyon, para bang ang dami, parang ang bigat, nagmamadali, no? At alam niyo po, minsan,
nag-check po kami ng mga pictures namin, some old pictures, lalo po sa social media ngayon, most of them nandun na. At minsan yung mga, sino rito may mga photo album pa sa bahay, old pictures. Tama, meron pa yung iba sa inyo, yung iba pa sa binahana. No? And pag tinignan mo, may makikita ka mga pictures doon at mariremind ka, sino rito nung parang ang sarap nung bata ako. Wala akong iniisip, wala akong problema. Di ba? Umakit ako sa puno ng mangga rito, namimitas ako, wala ako, bebenta ko sa, may pera ako. Ang saya-saya ko po nung bata ako. Ano po, sako-sako po yung binibenta kong mangga, kahit nasugat-sugat yung mukha ko dahil sa dagta ng mangga. And ang saya-saya ko po. And I went through some photos and I'd like to share them to you. No po, paki-show po yung mga pictures po nung bago. And this is the time when I was just starting. Maliit pa po yung mga anak ko. Mas maliit pa po sila sa akin. Ngayon po kasi mas maliit na ako sa kanila. No, malalaki na po sila sa akin. And back there, JM po, tignan nyo, nandun pa sa bato ko. Mga kasama kong pastor po, nung ako po ay first nag-encounter, mga kapatid na nasa cell back then. Pastor, nasa na yung iba dyan? Bakit di ko na nakita? Some of them po, no, may nagtanong, Pastor, baka hanapin nila. Okay po, baka gusto nyo pong sundan. Yung iba po kasi sa kanila nag-report na kay Lord. Baka may gusto pong sumunod, mamaya po kausapin ako, ipagpipray ko na kayo. Lord, kunin mo na. And iba, no, and some po, yan po, yung old pictures. Maning, no, meron pa pong smiley doon sa gitna. Hindi ko po alam bakit may smiley. And may mga hawak na bola at times, no po. Yan, no, and maring makita nyo si Pastor, ano pa dyan? Pastor, ano ka pa dyan? Magaang ka pa dyan. To tell you po, totoo lang, magaang pa po ako dyan. Pero hindi po sa physical ang gusto kong sabihin, kundi sa kaluluwa. Magaang pa po yung soul ko niyang time na yan. Bakit? Yan po yung time. No, hindi nyo man po kita. Maring may mga pictures na hindi ako nakangiti. Pero ako po, alam ko sa puso ko, na nung panahon na yan, ang sarap-sarap ng pakiramdam ko. I enjoy life. I enjoy my family. I enjoy the ministry. Wala pong bigat. Wala pong bigat. But, things happen. But I had that realization. Naalala ko, sabi ko, Lord, minsan nag-usap kami ng wife ko, sabi ko, Mahal, maybe we need to change something. Kasi merong difference. Kasi before, people, no, we are people person. We love people. We love to spend time with people. We go out. No, we go out. Yung cell group po talaga, kami po nagsimula niyan sa church. We really go out, umaga, ng Lunes, no? And we go out, within the week, nalabas po kami. We reach out to people. And sabi namin, na-realize ko po that we need to change something. We need to change something. And kung kailangan natin magkaroon ng pagbabago, tama po ba? No, we need to change something. Bakit? Parang dati, people person ka naman, the people likes to talk to you. Pero bakit parang minsan yung tao aloof na sa'yo, ayaw ka na nilang kausapin. Parang there's something na kailangan nating ayusin. And habang dun sa realization na yun, meron po kaming situation pa that even increase po yung maring burden na dinadaanan. Kasi po, in February 22, 2019, we receive a phone call. Ano po yun? Yun po yung araw ng Family Day sa school, sa Galilee Academy. No, yun yung, nung morning na yun, meron kami ni-receive na tawag, February 22, 2019, and we receive it. Na ang sabi ng message, si Mommy, late Pastora Jo, late Principal Jo, ay nag-report na sa ating Panginoon. And it is very sad in our part. No, meron ba tayong pictures dyan, mga kapatid? Meron ba tayo dyan? No, and alam niyo po, it's very difficult in our part. Lalo po ako, hindi ko lang po siya nanay. She is also my partner in the ministry.
No po siya ng time na yon, wala pa si Ann po yung nandun na, pero si Ma'am po yung nag-hold sa women, ako po sa men. Oh, and that's the time po na really parang alam mo yon, kasi parang ang ganda po ng nangyayari sa church. Andito po ba kayo noon? Grabe puno yung church. Talagang wow, parang wow, Lord, everything is doing well. Though some of you hindi po alam, Pastora Jo is battling with that, with her condition. Nilalaban niya po talaga, pero ang ginagawa po ng Panginoon talagang very amazing. Tama, dami po, puno po yung church, 2 service, nakaka-amaze ang Panginoon. But sadly, si Ma'am po nung February 22 nga po, nag-report na sa Panginoon. And if you have someone na malapit sa puso mo na just your mom, your partner, your pastor, principal ng school, no, leader mo, mentor mo, no po, your best friend as well. Palagi po kami kasi magkasama. Driver niya po kasi ako eh. No, every time pupunta kami ng Trece, anywhere saan niya gusto pumunta, punta kami ng Tagaytay, Amadeo, meron siyang gustong bilhin, and she loves buying po yung karnes sa Tagaytay, no, and going doon sa ating farm doon sa Amadeo. She really loves that, na pipitas lang siya ng aratiles dahil lately hindi niya na kayang yumuko kasi nga nagkaroon ng problem yung kanyang back. Kailangan ako yung pipitas ng mga hinog na aratiles, no po. And she really loves that. Happy na siya ron, nakapamitas lang siya ng aratiles. And in my part po, it's very hard, and it's very difficult. And that was 2019. Ano yung sumunod na taon is 2020. Ano man nangyari noong 2020? Pumutok ang Taal, medyo mabigat, pero hindi naman ganun kabigat sa atin. And we even help, tama po, doon sa mga taga Batangas na lumikas dito sa atin malapit, tinulungan po natin sila. At anong sumunod na nangyari? No po? At March, nagkaroon po ng pandemic. Ano nangyari? Nawala po na hindi na tayo nagkita. Hindi tayo sanay ng ganon. Tama po ba? Because truly we are relational being. Alam niyo po, ang bigat-bigat po nun. No? At ito po yung mga pictures po nung pandemic. No? I'd like to show you. Yan po yung epekto ng pandemic. Amen? Nakita niyo po yung mga picture. No po? Maring sabihin niyo, Pastor, parang ang saya-saya ninyo with that loving God, loving people, very happy, nakabukas yung bibig. No po? Pero alam niyo po, while I was looking at these pictures, to tell you po, no? Mukhang ang saya-saya po namin, ang nilagay ko na lang po, pinili ko na lang inilagay dyan talaga yung mga masasayang picture. But to tell you po, in my heart, deep in my heart, this is the most lonely and depressing moment of my life. Yung hindi ko po kayo nakita, wala yung mom ko, yung mga people sa church, some of them bumalik na ng probinsya, some of them died. Ang bigat ng mga sitwasyon, ang bigat ng mga pangyayari. Ano po? And to tell you, mukhang masaya po kami dyan, pero sabihin ko sa inyo, totoo, ito po yung pinakamalungkot, ito po yung pinakamabigat na panahon ng aking buhay. Kasi kung maalala niyo po, di ba? Parang grabe, wow, great harvest ginagawa ng Lord sa church. Pero, during the pandemic, things happened. Mga bagay na hindi inaasahan at hindi tayo handa dyan. At totoo lang po, napakahirap po niyan. And I really feel burned out. Magaling lang po talaga magdala si Pastor. Salamat sa biyaya ng Panginoon. No, salamat sa biyaya ng Panginoon. Actually, yan po yung time na pag nag-pray po ako doing my devotion, na para bang nagpipray ako, nagbabasa ako ng Bible, pero wala po ako nararamdaman. Para bang merong pader, I don't really feel God. I was reminded nga dun sa isang message na ating mentor, sabi niya, pag tahimik ang teacher, kasi may exam. Pag may exam talaga, tahimik ang teacher. Tama po ba? Diyan mo gagamitin lahat na natutunan mo. And I thank the Lord kasi po nagtuloy po ako na nag-connect sa aking mga mentor
Kahit po ng mga panahon na yan. At tignan niyo po, no, naka-zoom po tayo. Andyan po kayo no, maliit nga lang. Kita niyo po? No? No, at puro tayo Zoom meetings po niyan. We don't see each other. And that is one of the loneliest and most depressing moments of my life. And you know what? I feel burnt out. Kasi minsan parang gusto kong, noong mga panahon po na yan, gusto ko may mangyari pa rin. Kasi I've seen how God worked sa church. I've seen na pag sinipagan namin, ginalingan namin, lalabas yung resulta. Pero nung panahon po na yan, nakaka-pressure kung kayo po ay leader, kung kayo po ay pastor. And nakita ko po, no, I'd like to quote this. Parang, alam mo yon, yung kahit na nagmi-meeting kami sa Zoom, minsan parang sabi ko pagkatapos ko, Lord, sorry, parang hindi ako yon. Alam mo yun? Parang hindi ako yon. Parang hindi ako yon. And I'd like to quote this, no? Sabi po, the way I'd been doing the work of God was destroying the work of God in me. Wala po akong peace. I was so overwhelmed. Parang punong-puno ako, parang ang bigat-bigat. Gusto kong gumawa ng marami, pero parang, bakit ito yung nangyayari? Pero the problem is, kung paano ko ginagawa, yung manner, yung way, kung paano ko ginagawa, yun pala, nasisira na kung ano yung gawa ng Diyos sa buhay ko. Kasi yung unang picture that shows that I'm a people person. I love people. I love spending time with people. I love people. Kahit makasalanan, I love to reach out to people. And even nagkasala, I love to reach out to people. That's me. Pero, alam ng mga leaders yan. Sabi nila parang ang sarap naman ng mensahe ni Pastor. But you know what? Siyempre po, pag leaders ang kausap ko, usaping leader po yan. Because, marami pong namamatay na hindi pa ligtas. Amen? Yun lang po yun. Pero tignan niyo po, si Jesus po hindi nag-rush. Pag may pupuntahan siya, naglakad lang po siya. Hindi po siya nag-e-bike. Hindi po siya nagmotor. Hindi po siya sumakay ng sasakyan. Hindi po siya nag-bus. But He just walked. Amen? Kaya lang, alam niyo po, yung problema, yung paano po natin ginagawa yung buhay po natin. Hindi ko alam, maybe some of us may relate. Paano ba natin pinapamuhay yung buhay natin? Are we following yung hindi ko po inaano yung schedule natin, pace? Maring, I don't know, maybe yung schedule ba natin? Yung bilis ba natin? Sinisira niya na yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin? Maybe yung plans natin, yung priorities natin? Maybe may mga pain tayo, may mga hurt tayo sa loob natin? Na maaaring ito yung sumisira ng ginagawa ng Panginoon sa atin. No, parang kasi alam niyo po, totoo lang pag may sinasabi yung Panginoon sa akin, parang minsan, Lord, parang, pwede bang ganito? Pwede bang mabilis? Pwede bang, di ba? Gusto ko mabilis. No, minsan parang ang gusto ng Lord, slow down, wait. Lord, now! Guys, bilisan natin. Gawin natin to. Ito yung goal natin. I-hit natin dapat to. Parang minsan, alam niyo po, because of that, parang ang hirap, no? Galingan natin kasi pag ginalingan natin, magtatagumpay tayo. We will conquer. We will win more. Pero sabi po ng Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way. Sabihin natin, a way. Again, a way. That appears to be right. Mukhang tama, but in the end, it leads to death. Mukhang tama, pero sa dulo pala, kapahamakan. Are you listening? So, sabihin, maring tama sa tingin natin, maring okay to, parang dapat mabilis, dapat galingan ko, dapat usayang ko. Pero pagdating pala sa dulo, kamatayan. Kaya napakahalaga po pala, very careful tayo, ano yung tinatanim natin. And si Jesus po merong binanggit with His disciples, and it is very powerful. Kaya kung nandito ka, if you are hurting, if you feel frustrated sa buhay, if you feel depressed, if you feel disappointed in life, in your family, in your situation, I want you to receive this word.
Sabi po ni Jesus sa disciples niya in Matthew 11:28 hanggang 30, sabi niya, "Come to me." Ano raw? Come to me. Come to Jesus. All you who are weary and burdened. Lahat kayo nabibigatan, napapagal, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Alam niyo po, parang ang weird, di ba? No, sabi niya, pag pagod ka raw at bigat na bigat ka, lumapit ka sa akin at pasanin mo yung aking pamatok. Ha? Lord, Lord, bigat na ako. Sino rito yung bigat na bigat ka na ayaw mo na magbuhat? Di ba? Ang gusto mo sino rito gusto mo masahe? Ako pa gusto kong masahe. Pag pagod po ako, dadapa na lang ako sama. Sabi ko sa wife ko, massage naman. No, ang galing po mag-massage na yan. Talagang lahat ng mga lumalagutok. No? Right, grabe talagang, no. Pero you know what? Si Lord very weird. No, Lord, ang weird, di ba? Sabi, Lord, talagang iba yung pananaw ni Lord sa pananaw natin. Gusto mo bang gumaang yung kabigatan mo? Pasanin mo yung pamato ko. At take note, my yoke. Take my yoke. Ibig sabihin, yoke niya yun. You take it. Pastor, paano yan? Kasi alam niyo po, sa Pilipinas, iba yung pag-unawa natin sa pamatok. No. Sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. Bakit? Kasi po, tignan niyo. Ito kasi yung yoke. Tignan niyo po yung picture ng yoke. Yan ang original picture ng yoke na sinasabi ni Jesus. Dalawang kaya nga sabi, don't be unequally yoked. Huwag baka at saka asno. Hindi jive, tagbingi. Dapat parehong ox. Hello po? At sabi ni Lord, take my yoke upon you. Ako yung isa, ikaw sa kabila. Sabay tayo. Sundan mo ko. Kung hahakbang ako, humakbang ka. Kung hihinto ako, huminto ka. Para hindi ka mapagod. At hindi mo kayang mag-isa. Andun ako. Sama tayo. Amen. Ang hirap po kaya mag-isa. And truly, and the time that I'm pushing, I get frustrated. Why? Tumatakbo pala ako mag-isa. Yan pala ang bigat, kaya pala ang hirap. Kasi mag-isa pala akong tumatakbo. And to tell you po, ito po, no? Hindi ko nabanggit kaninang umaga, pero banggitin ko ngayon. After po during time pandemic, medyo nagluluwag na. So, everybody is planning to have their vacation. Tama po ba? And marami po, halos para mag-anniversary na. Birthday po nung pamangkin ng wife ko. So, punta po kami ng island dyan sa Laguna. To cut the long story short, ako po nag-drive. Pagdating po doon, meron akong kakaibang pakiramdam. Pagdating po doon sa resort, I thought I will go fishing. I will go on vacation. Pero alam niyo po kung ano meron? Hindi na po ako mapakali kasi sobrang sakit ng tiyan ko. Pagdating po doon, diretso na po ko ng kwarto. I had to take rest. Magdamag po yun, sumasakit yung tiyan ko. Umiikot po dito sa sikmura and ended up dito sa akin, sa kanan. I had an appendicitis. And from there, hindi ko po binasag yung saya nila. Sila po nag-e-enjoy, nag-kayak sila and everything, but ako po nasa kwarto lang. And I had my operation at that time. Yung pa-recover ka pa lang, tapos meron na naman, naka-experience ka ba ng ganon? Yung may eksena na, may umeksena na naman. Pero kapatid, hindi yan ang istorya ng buhay mo. Amen? Eksena lang yan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, eksena lang yan. But you know what? It's very sad kasi I had my operation. At doon sa room, kaming dalawa lang ng wife ko kasi bawal ang bisita kasi mahigpit pa. Yung time po na yon, we even spent sa isolation room and
Wala lang po akong picture na maipakita sa inyo, parang ayoko na rin pong alalahanin. Maybe some of you hindi na po alam. Some po ng leaders nga hindi nila po nalaman. Maybe some of you ngayon lang nalaman. At hindi po madali. Pero alam niyo po, nakita ko talaga, you need just to take the yoke of Jesus Christ. Dalawa po yan, hindi po yan isahan. Amen? Dalawahan po yan, hindi po isahan. Kaya kapatid, kung ngayon you feel that your life is miserable, parang na-overwhelm ka ng sitwasyon mo, bigat ka, hirap na hirap ka, totoo lang, ang hinahanap mo, kagaangan, hindi pamatok. Tama? Pero si Lord sinasabi niya, pasanin mo yung pamatok ko. Don't run alone. Ini-invite tayo ng Panginoon. Amen? Ini-invite tayo ng Panginoon ngayon. Don't run alone. Don't run alone. Amen? Pwede ko po bang invite yung ating team ngayon? Gusto ng Lord, gagawa ka pero hindi sa sarili mong lakas, kundi sa lakas niya. Gusto ng Panginoon, di lang tayo maniwala sa katotohanan, kundi gawin natin yung pamamaraan niya. Mamuhay tayo sa pamamaraan ni Jesus. Mamuhay tayo sa buhay ni Jesus. Kaya lang, Mariso, Pastor, si Jesus, hindi po siya single mom na may 2 anak, Pastor. Si Jesus po, hindi po siya trabahador na merong boss na parang demonyong nagkatawang tao. Yeah. Pero alam niyo po kung sino si Jesus? Nung nandito siya sa lupa, siya yung anak ng Diyos na bumaba sa lupa, na kailangan niyang manatiling banal, walang kapintasan. At kailangan niya po iligtas ang buong mundo. Sino rito niwala, pwede tayong matuto sa katulad niya? Sabihin po, Jesus is the way. Kapatid, kaya kung nandito ka ngayon, you feel frustrated. You feel disappointed. Bakit? May eksena na. May umi-eksena pa. At mamaya may eksena na naman. Bakit parang ganun yung buhay? At minsan, parang sa kabila ng pagsunod natin sa Panginoon, parang bakit ganun? Kapatid, sabi nga sa inyo, I will not give any maaring guide sa atin ngayon na maaring ito yung mag-ayos na ating buhay. Kasi hindi po kayang ayusin ang buhay natin ng mga 41 hour na message. No. But, ano po makuha natin ngayon? Gusto ko lang po, ma-frustrate tayo sa buhay, na makita natin, magsawa tayo. And if you're that person na feel mo, you are frustrated, you feel disappointed, pagod ka na, no? At sawang-sawa ka na kumayod, sawang-sawa ka na pagod ka na stress ka na, miserable na pagod ka na, maging miserable yung buhay mo. Pagod ka na matakot, pagod ka na magalit, pagod ka na mabalisa. Ang dami ng problema na pinagdadaanan mo, ang bigat-bigat na ng sitwasyon, ang dami ng bigat, ang dami ng sakit na dinadala mo. Kapatid, I want to tell you that there is a better way. There is a better way. And His name is Jesus. Amen? Gusto po ulitin, there is a better way. There is a better way. And His name is Jesus. And He loves you so much. Don't just live the truth of the Bible. Live the way of Jesus. Live the way of Jesus. Don't run alone. Alam niyo po, at times in my life, I will share this verse sa inyo po. Pero bago natin puntahan, this verse reminded me, sa panahon na bigat ako, minsan parang, kakayod pa ako, didiskarte pa ako, gagawin ko pa yung matindihan, malakasan talaga, ibibigay ko, bubuhos ko yung lahat. Dapat ganito kasi ito yung daan para magtagumpay ako. Talagang gagalingan ko, husayan ko. Talagang gagawin ko na talaga lahat ng pamamaraan. Hindi na ako matutulog. Talagang i-stressin ko yung sarili ko para ako magtagumpay.
Pero alam niyo po, I encountered this verse in Psalm 46:10. Sabi po ng Panginoon, the same person who said, who sang Psalm 23, si David. Ano yung sabi ng Psalm 23? Ano yun? The Lord is my shepherd, I lack nothing, or I shall not be in want. And He makes me lie down in green pastures. He makes me lie down, it's a choice. Pero gusto ng Lord doon ka. Pero it's a choice. It's the same person na nagsabi po nito, beyond all His challenges. Na minsan nakala natin, dapat galingan ko, dapat sipagan ko, dapat tindihan ko, dapat usayan ko, dapat lakasan ko pa. But you know what? Ano sabi ng Lord? Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. There is power when we come to Jesus. There is power when we take up His yoke and just be silent dun sa presensya ng Diyos. There is power in the name of Jesus. Amen. Be still and know that I am God. At times, we just need to be still. We need to be still. At sa oras na ito, pwede ko po bang anyayahan yung lahat? Right now, lapit tayo sa Panginoon. Let's come to Jesus. Pwede po ba tayo? Lapit tayo sa Panginoon. Kung hindi po mahirap sa inyo, no, pwede po ba tayo na, kung hindi po mahirap sa inyo, anyayahan ko po kayo. Pwede po kayong humarap sa likod. Harap po kayo sa likod.